O nagsasalita na mga Pilipino ngayon, isa-isa na mga Pilipino naglalabas ng kanilang mga saloobin. Mga hinayupak kayo. O eto, simulan na natin mga bossing. Kanina napanood niyo naman siguro yung aking isang upload, hindi ba? Yung si VP Sara, yung kaninang budget hearing diyan sa Kongreso. Palakpakan natin si VP Sara, pakahusay mo. Napakahusay mo. Mag-isa niyang hinarap ang lahat ng mga congressman. At itong mga congressman ay tila mo na bahagang buntot. Dati kasi last year mga bossing, itong si Inday Sara, pinahirapan talaga dyan. Oo, grabe. Mag-isa lang din siya pero ang dami niyang kalaban, ang daming nagtanong, ang daming bumabatikos sa kanya. At ginamit yung mga issues na ni-raise nung nakaraang budget hearing para sa impeachment niya. Sa impeachment? Ayan, gustong buhayin ni Tito Soto. Pero bilib na bilib tayo kay Inday Sara kanina. Alam nyo ba kanina, binigyan siya ng pagkakataon para i-defer yung pagtatanong ng makabayad. Kasi dapat parliamentary courtesy, dahil nga hindi na dapat pinagtatalunan yan because magkano lang naman yan. Wala pa 1 milyon, mas marami pa nanakaw yung mga diskaya. Yung sila Wawaw at saka yung mga pukin ng inang mga taga DPWH na yan kaysa sa budget ng OVP. Ang dami pa natutulungan ng OVP. Ang daming programa ng OVP, mga hayop kayo. Mas maliit pa yung 908 million lang yung kanilang budget. Samantalang yung bahay daw, di umano na pinagagawa ni ni Martin Romualdez sa McKinley, bilyon-bilyon yung halaga. Hayop talaga na yan, oh. So, ang liit lang nung budget, tapos gusto pa nilang pahabain. Last year, mas maliit, 700 million lang yung binigay nila. 2 billion yata yung kanyang budget dahil nga meron silang mga gustong programa pero wala, hindi binigay. Pero okay lang. Sabi ni Inday Sara, eto yung budget. Kung ayaw nyo, wag nyo. Kung gusto nyo, edi good. Kung dagdagan nyo, bahala kayo. Tapang ni Inday Sara kanina. Talagang firm. Alam nyo, nung nakita ko si Inday Sara naglalakad, ang tahimik ng Kongreso. Putang ina, parang mga nakaapak ng tae, mga gago eh. Naglalakad si Inday na ganyan, putya, lahat nakatingin, no? Tapos pag upo ni Inday, boom, straight body, para sundalo, magandang babae, abogado, future president, wow. Taina, wala silang nagawa, mga nakatulala lang sila. Nakita mo si Swansing? Yung Swansing, putang ina, ang bait eh. Ang napansin ko lang kanina, mas marami na yung mga congressman na nagtatanggol kay VP Sara. Nandyan na yung sponsor na tiga Palawan. Nandyan si Bong Suntay ng Quezon City. Si Bong Suntay lang di magnanakaw na congressman sa Quezon City. Lahat ng congressman sa Quezon City kasama doon sa mga pinangalanan ng diskaya, mga magnanakong mga hayop na yan. Kaya ngayon galit na galit si Belmonte. Talagang lahat ng mga proyektong palpak pinapakita. Sige lang, Joyce. Pakita mo para maisiwalat ng lahat ng mga kahaliupan nito nila at ID. Tapos sino pa? Si Bong Suntay. Tapos andyan pa si Marcoleta. Nandiyan si Ungab. Pero ang nakakabigla dito yung Egay Erice. Again, Egay Erice is hardcore dilawan yan. Presidente yan ng Liberal Party bago naging miyembro yan ng Aksyon Demokratiko. Talagang matindi yan. Yan ang isa sa mga tumagal na presidente ng Liberal Party. Sino ba presidente ng Liberal Party ngayon? Anyways, wala akong pakialam dahil lubog naman na yung mga hinayupak na yan. Pero Egay Erice, talagang nakita mo na nakaagapay siya kagad. Medyo iba yung aura ni VP Sara kanina, handa sa suntukan. Yung mga taga-Congress talagang medyo bumababa na. Nakakahiya naman kasi you will scrutinize the budget of the Vice President pero you cannot scrutinize the corruption of your co-members. Yung mga co-representatives dyan, kakapal ng mukha nyo.
Oh, so ito, yung balita patungkol dyan. Tingnan natin kung paano iti-twist na itong fake news mainstream media. Na ito, yung issue na yan. Umarap sa budget hearing ng Kamara si Vice President Sara Duterte, kabilang sa inusisa ng mga kongresista ang kanyang mga biyahe abroad. Live mula sa Batasang Pambansa, nagbabalik si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, tradisyon sa Kamara na hindi na binubusisi pa ang budget ng OVP. Nasunod ba ang tradisyong yan? Jiggy, bago nga natin pag-usapan yan ay mag-isang iprinisinta ni VP Sara Duterte yung panukalang 902. Mag-isa. Mag-isa. Kaya ba ni Bongbong yan? Ay, hindi niya kaya. Walang alam yun. Pinagli sa ano yung taho. Oh, bopols yun. Walang alam. Hindi nun kayang ipagtanggol yung budget ng Office of the President. Sigurado. Ano mo si Inday, ganun siya ko on top of everything kahit na panay ang biyahe niyan. If you ask her something, she can answer you right away. Panis! 0.8 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Agad nagbosyon yung kaalyado niyang si Davao City Isidro Ungab para ipaalala nga itong tradisyon na parliamentary courtesy. Ibig sabihin, hindi na dapat bubusisiin pa yung bawat line item sa budget. Pero winave ito mismo ni VP Sara, itong pribilehiyong ito. Diba? Pribileyo na yun. Winave ni VP Sara. Kasi gusto ni VP Sara, sige magtanong kayo. Tangina, wala kaming tinatago. Eh, magtanong kayo kung anong gusto nyo itanong. Kahit yung flood control project ng kapatid ko, itanong nyo. Mantakin mo VP Sara waived yung parliamentary courtesy. At tinanong siya, okay lang ba? Magtatanong yung dalawa. Go, putang ina, isama mo na si Franz Castro. Gusto mo, isama mo na lahat ng mga terorista dyan. Pukin ang ina nila. Kaya ko, I can take them all. Diba? Ganun katindi si Inday Sara. O tapos sasabihin nyo, ayaw sumagot. Kung siya, tinanong siya, you can actually, wag mo nang sagutin if you want. Oo, pero sabi niya, I will answer. Tanga-tanga naman mga yan, pucha. Sino ba yung mga ulul na yan para katakutan mo? Pukin ang ina niyan. Lahat naman ng mga tanong nila, nasagot ko na nun, mga ulul yan. O, tanongin nila ako kay Saldico, putang ina nila, kahit maghapon tayo, sasabihin ko lahat ng corruption ni Saldico at ni Romualdez. Putya, wag sila magtatanong ng corruption ko dahil wala silang patunay. COA ang mismong may unmodified opinion, meaning wala silang problema. Kaya nga nakapagtanong yung Makabayan Block at binusisi nga yung mga biyahe ng bise abroad. Nitong taon lumabas na nasa 7.4 million pesos yung nagastos ng OVP para sa security at staff ni VP Sara. Kinuha yan sa public funds. Pero paglilinaw ng 7 million. 7 million, ang dami ng bansa na punta ni Inday Sara, anak ng tinapay. Putangin na yan. Kayo ba naman, ikulong ko yung mga magulang nyo sa ICC. Tignan ko kung hindi kayo bumiyahin mga ulaga kayo. Pero mali ito para sa sa mga ticket, accommodations. Hindi lang naman kasi si VP Sara kasi yan, may bodyguard diyan. Mula sa Philippine Army, syempre lang patulugin niya sa kalsada yan. Pupunta ka ng Europe. O pagpunta mo ng Europe, although personal trip yon, yung bodyguard mo yun dahil vice president ka, kundi ba naman kayo mga tanga eh. Hindi naman na kayo vice president ng mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon eh. Buong 6 na taon na nanalo kayo, buong 6 na taon sa mandato ninyo, dapat may bodyguard kayo. Pucha na 7 million lang, pamasahe at saka tawag dito, yung accommodations, pagkain, ang liit niyan. Putak niyan, nagpunta nga ako ng ng Hague. 1 buwan lang ako doon. Gumastos ako ng halos 1 milyon eh. Iniyan pa kaya? Ilang beses siya nagpabalik-balik doon? Ilan ang kasama niya? Siyempre, alam ka naman, magsama yung isa lang. Magsasama siyempre yan ng hindi nang pwedeng walang bodyguard yan. Wala nang security pinoprovide sa kanya doon sa abroad eh. Ito personal to, pero kahit personal ang biyahe mo, kasama mo pa rin itong mga to dahil naka-detail nga sa inyo, kaya nga detail. Mga bugok talaga tong Makabayan na to. Bise, ang mga gastos niya sa kanyang flights at pagkain ay personal niyang pera at narito ang kanyang pahayag. Napakaklaro nun, no, na wala akong
ginamit para sa akin, para sa Vice President, na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko overseas. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. At dito sa pagharap niya kanina, parang binalik ng mga kongresista yung issue sa confidential funds. Marian. Jiggy, natanong nga ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino yung notice of disallowance ng COA na 73 million pesos sa confidential funds ni Vice President Sara noong December 2022. Sagot nga lang ni VP Sara, ang COA ang dapat tanungin sa usaping yan. Natanong din nga yung bise sa mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Xiaomi Ocho at iba pang recipients daw ng confidential funds na wala namang records sa Philippine Statistics Authority. Pero dumistansya sa issue si VP Sara. Hindi siya dumistansya, boba ka. Isa ka pang boba, putang ina ka, puro ka make-up. Make-up ka ng make-up kasi inuuna mo yung make-up eh. Kesa sa utak mo eh. Hindi siya dumistansya. Sinabi niya yung tamang sagot. Ang tinatanong mo, COA lang ang makakasagot. Ba't ako sasagot? Tanga. Eh di sa COA ka magtanong. Pumunta ka sa COA, hingin mo yung detalye na gusto mong hingin. Bakit mo ako papasagutin? Eh, I am liable sa COA. COA ang nagbigay sa akin ng notice of disallowance eh. Di sa COA ako sasagot. Bakit ako sasagot sa'yo? Sino ka ba? Kung may oversight function ka, o di pumunta ka sa COA, doon mo kunin yung sagot. Tangin na mo, papahirapan mo pa ako eh. Pag sumagot ako eh, dadami lang yung tanong mo. Actually, that's the right answer. Diyan sa tanong na yan. Itong babaeng to, inutil din eh. Tangin na, hindi talaga, lahat talaga, si Inday lang talaga yung maganda na matalino. Sa bagay ito, hindi rin naman maganda. Mukha nung nagmumotor si Jet Li. Hindi ba? O tapos yung confidential funds, yung mga Mary Grace Piatos, anong sagot dun? Eh putsang ina, subject yan. Yan yung isa sa mga articles of impeachment. Bakit ko sasagutin yan? Hindi pag sinagot ko yan dito, alam nyo na kung anong depensa ko. Mga gago ba kayo? Inanto, hindi siya dumistansya. Hindi niya sinagot dahil hindi para sa kanya. Para sagutin yung mga tanong na yan. Ito ang bahagi ng deliberasyon. Pwede po bang mapaliwanag ng Vice Presidente kung bakit ganon ang sinubmit at bakit walang supporting documents ang mga accomplishment reports na ito? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. At Maria, nagkainitan daw ang ilang kongresista sa budget hearing kanina. Tama ka, Jiggy. Nagkainatan nga sina Congressman Tino at ang kaalyado ng mga Duterte na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, anak nga ni Senator Marcoleta. At sinabi ni Congressman Marcoleta, binabanatan ni Tino ang bise sa kanyang pagtatanong. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? Wala pong Opo. binabanatan But dito. Nagtatanong lang po tayo rito. Banat yun. Banat talaga yun. Maganda lang magsalita. Paano talaga yun? Alam mo for a fact na ano yan, na kasama yan sa articles of impeachment. Bakit mo tatanungin doon? Eh hindi naman siya talaga pwedeng sagutin. Kasi kung may sub judice sa normal na korte, meron din sa sa impeachment. Hindi kayo marunong eh. Kala nyo kaya nyong ibuli lahat eh. Jiggy, matapos nga yung higit isang oras ay lumusot naman sa komite itong panukalang budget ng OVP. Sunod itong isasalang sa plenaryo. Balik sa'yo, Jiggy. Ngayon. Diba? Even. Even the mainstream media, mga bossing, ay hirap na paano ito-twist itong itong pananalasa ni VP Sara kanina dyan sa Kongreso. Galing, palakpakan natin.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang Kasi mahirap. sa harap ng